So, first we would like to give honor to our network leader, our destiny setters, our mentors, one of the National 12, Pastor Dave and Beth Galido. Yes, because without them, hindi po kami mako-connect dito sa home office kina Pastor Nonon at kina Pastora Tini. Salamat po talaga sa Lord at na-connect po kami rito sa home office. Mami, ikaw. Of course, maraming salamat. Siyempre, kila Pastor Nonon, ang Pastora Tini. Talagang this opened to us a great opportunity to really soar on high. Praise God for that. So, pang-apat na best na po namin dito, ang na-miss lang po namin ay yung batch 9 nung November. Right now, may kasama po kami. We are 19 all in all. Kasama po namin yung 17 po naming leaders. Pero isa po doon ay isa po sa mga pastors ng mini-mentor naming church. Sa kanila po, 5 po yung first time. All the rest are second timers. We are joyful to share with you ang naging journey po namin doon po sa home office. So, we were here the first time noong pong February 2023. So, it is exactly 1 year from last year na nandito po kami. At tulad po nung instructions na pagbalik, nung po palang first batch namin, nung batch 6, 12 po kami, kasama po namin yung 10 naming leaders. At ang naging strategy po namin, bawat skills ay ma-enrollan po namin. So pagbalik po namin, tulad po ng bilin, instructions, nagsama-sama po kami and we are praising the Lord kasi nung pong 2021, nung pong pandemic, nakapagpagawa po kami ng church building. Hindi po siya gaanong malaki, but we were able to maximize all the spaces. Kasi po meron po kaming second floor at meron po kaming attic. Kasi before na paggawa pa po kami ng church building, nag-iisip na rin po kami ng parang isang livelihood or business para sa church to really also finance the ministry. At nung pinagawa po namin yung church building, nag-abang na rin po kami ng mga electrical outlets, mga internet port doon po sa floor. Ayun. So, as I was saying, nung pa man po, nag-iisip na po kami ng isang business na makakapagbigay po ng alternative employment sa aming mga church leaders. Second, nakita po namin kasi na kapag makakapag-work po sila sa isang business run by the church, magkakaroon po sila ng mas maraming oras sa ministry. At hindi na po nila kailangan pang magbabad ng mahabang oras sa trabaho at bumiyahe ng malayo. Grabe po, kami po, nakatira po kami sa Imus, Cavite, and then it takes 2 hours doon po sa mga nagtatrabaho sa Manila para po marating nila yung office nila. Yung 2 hours, masaya na po yun pero madalas 3 hours po yun. And lastly, gusto po rin namin talaga magkaroon ng business para makatulong po to finance nga the ministry. Kasi sa totoo lang po, malaki din po talaga ang resources to finance para ma-fulfill ang Great Commission. Kailangan talaga ng resources. So, nag-iisip po kami ng paraan, paano po ito magiging posible. So, marami po kaming sinubukan at ang isang naisip po namin, mag-establish po kami ng isang call center sa second floor, kaya ganun po namin pinagawa yung aming second floor ng church building. Dinesign po namin yon para maging suitable nga sa isang call center. And when everything is ready, natapos po yung building noong September 2021, noong pong last year, yun nga po, nabigyan po kami ng opportunity through our destiny setters, Pastor Dave and Pastora Beth, na mapabilang po sa batch 6. So,
noong mabalitaan po namin yung home office dito sa Butuan, agad-agad we grabbed the opportunity from the Lord. Of course, salamat po sa amin ngang mga mentors. And truly, it was a divine appointment set by the Lord. Ano? Sabi nga po sa Proverbs 16:9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his step. We are thankful sa Lord dahil napasama po kami dito po sa home office training. And then after nung pong February, batch 6, we also attended yung pong batch 7 nung April, and then yung pong batch 8 nung July. Mami, ikaw? Actually, the rest is history na po. After our attending the batch 6 home office training, talagang napakalaki po ng naging impact nun para sa amin as a church, no? Hindi namin akalain na pwede pala talagang pagsabayan ang ministry at saka ministry. Hallelujah! Grabe! Salamat na lang at God allowed us to be here in this place which we call the Promised Land. Amen. Yes, amen. So, Pastor Ding, tuloy mo na po. Yung pong pinapangarap namin noon ay hindi pala talaga imposible. Truly enough, tayo po pala talaga ay tinawag para maging covenant millionaire. Sabihin nyo nga po, covenant millionaire. Woohoo! After the training, pinanghawakan po namin at sineryoso ang aming pong covenant sa Lord. At ang isa po sa mga ginawa po talaga namin, sobra po talaga namin binamtayan ang purity and holiness sa church, and of course yung pong submission to authority. Kahapon, sinabi nga ni Pastor Tini, kapag walang righteousness, we cannot sustain yung prosperity. Kasi sa panahon po natin ngayon, sabi nga ni Pastor Nonon, grade 2 pa lang nagbo-boyfriend at girlfriend na. At madalas yung po mga ganong relationship, pag hindi pa tama, talagang naauwi po sa premarital sex. Kaya po kami talaga, sobrang bantay po kami sa mga kabataan namin. Lalo na po kung sila i-involve sa home office. Kami po mismo talaga, sobrang na-amaze po kami sa Lord. Nito pong last year, yung 2023 is our unprecedented year. So nagsimula po kami noong February 27, right after na makarating po kami sa training ng batch 6. And with the 10 CEOs na na-train, ito na po yung mga naging breakthroughs namin. Yung pong first CEO po namin was able to get a client after a week na makapagsimula po kami ng home office, and she started humbly as a part-timer with an income of 13,000 per month. Then week after week, other CEOs started to get their first clients. And then after 2 months, we were able to reach a stable income of 100,000. Stable po yon, yung 100,000. And then on our 3rd month, we were able to reach a stable income of more than 300,000. On our 4th month, we reached our first 700,000. At patuloy po kaming sinupresa ng Lord. On our 6th month, we reached our first million. Amen. Woohoo! Hanggang nito pong November 2023, after 9 months, we were able to reach a stable income of 1 million. Stable income po yon. And as of this month, February 2024, we have accumulated 1,022,000 for our first fruit. Yun. And for our church project, we have accumulated 1,067,000. Meron po kami kasing tinatarget na katabing lote na binibili po namin. Ang halaga po mga 3.8 million. And we are very hopeful na ngayon pong bago matapos ang 2024, mabubuo na po namin yung 3.8 million. And then, but of course, yung pong principles dapat po talaga natin gawin. Doon po sa mga na-first fruit na yon, almost 450,000 were seeded to our mentors and leaders. Amen.
And almost 10 million accumulated gross income for the home office in 11 months. Okay? At present, we have 1.5 million gross income per month. Meron po kaming 26 active CEOs and 39 workers. So every night, mga nasa 65 to 70 po kami sa aming home office. Ayun. Naging napakalaki po talaga ng impact sa amin nito pong home office, dahil dito po ang church tithes and offerings po namin increased by 200% from last year. Ayun, grabe po. At ito pong nangyari sa amin sa home office, nakita po namin talaga yung pong yung pong benefit sa pag-finance sa ministry. At ito po yung mga naging effect po sa apong ministry. Mas nasuportahan po namin ang mga leaders, mas nasuportahan po ang mga leaders sa araw-araw na winning sa aming pong local communities. Nadagdagan po ang aming mga mini-mentor na church from 2, naging 7 na po ngayon sila. Amen. Kasama po namin yung isa, si Pastor Nelson. Mas naging engaged po ang mga leaders sa campus ministry. Meron po isang national high school po doon sa Imus. At naging unprecedented po yung 2023 kasi since 2018, 3 encounters po kami every year. Pero ngayon yung pong last year, unprecedented, naging 4 po kami kasi we have to do an exclusive live class para po sa mga estudyante. So nung pong year-end, naging 2 po yung aming encounter. Amen. At ginaya po namin yung dito sa Butuan. Kasi po lumalabas po yung mga estudyante ng 7 p.m. doon po sa school. Nakaabang na po yung mga multicab ng mga CEOs at hinahakot po namin sila sa church. Amen. Okay din maging gaya-gaya. Ayun. And then, ngayon po, we are very much engaged doon po sa cells sa bahay. Dito po, yung simbahay or balay, reaching nearby subdivisions, barangay, and even towns and cities. Gusto lang po namin i-highlight din yung pong per CEO po naman, yung pong bunso naming anak, may 2 lang po kaming anak, yung pong bunso naming anak si Jenica. Actually, si Jenica po ay fresh graduate noong September 2022 at ang unang po niyang work ay sa home office noong February 2023 nga, last year. And in 4 months time, nakaabot po siya sa 6 digits. Ayun. So, anak, tayo ka nga. Ayun. And then, meron din po kami isang CEO, si MJ. MJ, tayo ka. Si MJ po, noong pandemic, nagkautang po siya sa bangko ng 165,000. Dahil nga po pandemic, hindi po siya nakapagbayad, umabot po ng almost 1 million yung utang niya. Grabe. Pero nito pong last year, we were able to negotiate sa bank at nabayaran na po yung utang na yon. Grabe. Tapos si Angelica naman po, Angelica, pakitayo ka naman. Siya po ay nagtatrabaho sa BPO. Ang sweldo niya po ay mga 30,000 plus. Nung pumunta po siya dito nung April, hindi pa po siya nagre-resign. Pero dito pa lang, habang training, nagsabi na po siya sa supervisor niya na siya po ay magre-resign. And then, habang nasa home office po siya, nagre-render pa rin po siya sa BPO. From 30,000 plus, nung pong June, naging 84,000 na po yung kanyang income. Ayun. And then si Pastor Kevin po, siya po ay associate pastor namin since 2009. Ang kanya po talagang desire noon, paano ba siya makakapag-pastor na at the same time, makakapag-support sa family? Kaya ngayon, kitang-kita po namin at kitang-kita niya po na pwedeng-pwede pong pagsabayin
ang ministry at ministry, pero hindi mo gagawin ang ministry na hindi mo gagawin ng ministry. Si Pastor Kevin po ang aming in charge sa ensuring na lahat ng mga leaders ay nagmi-ministry. Ayun, tapos po si siya naman po ay tapos ng financial management, pero ang kanya pong, for 2 years nagtatrabaho po siya, pero ang kanyang sweldo, 14,000 lang. Sa Paranaque pa po siya, from Imus, nagbabiyahe ng Paranaque for 14,000. Dahil ayos ang payagan na mag-training ng 2 weeks, na naka-leave, bago siya pumunta dito ng February, nag-resign siya. And true enough, si Lira po, nagkaroon kaagad ng first 2 clients nung May, amounting to 66,000. Grabe. At isa na po din siya sa mga 6-digit earner ng home office. Yung pong kapatid niya, si Elsie, tayo ka naman. Estudyante pa lang po to. 3rd year college. Kumikita na po siya ngayon ng 90,000. Malapit na rin mag 6 digits. Ito po maganda, si Arian at saka po si Jordan. Yan. Bagong kasal lang po sila, tayo naman. Nung January 6 lang po sila kinasal. Pero alam niyo po ba, bago kami pumunta rito, pag tinatanong namin si Jordan kung kailan siya magpapakasal, sabi niya, kasi takot po siya magpakasal kasi ang kinikita niya lang talaga, 30,000 lang. So takot po silang magpakasal. Pero ngayon, nakapagpakasal na. At alam niyo po, yung kasal nila, bongga talaga. Pero lahat bayad pagkatapos ng kasal. At nakapag-seed po sila sa amin. Grabe po talaga. May side story po kami kay Arya. Noong pong February, pa-second day pa lang, lumapit na po siya sa amin, si Aryan. Sabi po niya sa amin, Pas, mag-first fruit po ako sa inyo, yung pong best. So akala lang naman po namin, ang ibibigay ni Aryan, mga 15,000, 20,000. Nagulat po kami. Ang ibinigay niya, 150,000. Grabe. Savings po niya yun sa bangko eh. So pagbalik po namin, ang iniisip po namin, si Aryan ang unang lilipad. Pero alam niyo po, nakabalik na po kami nung July, wala pa rin siyang clients. At kami po nako-concern na talaga kasi pray kami ng pray, Lord, bakit po si Aryan? Wala pa siyang client. Pero alam niyo po, nangusap sa amin ng Lord, sabi ng Lord, alam niyo, hindi client ang kailangan ni Aryan. Kasi si Aryan po kasi, napaka-independent, ano pa ba, Mami? Of course, siya ang klase ng babae na she can decide on her own. Yun. At pag nag-PPID po kami ni Jordan, lagi sinasabi ni Jordan na, Dad, medyo nag-away po kami ni Aryan. Pero just the same, ako na naman ang hihingi ng sorry. So nasabi ng Lord sa amin, hindi client ang kailangan ni Aryan. Ang kailangan niya, makapag-prepare na siya sa kanyang magiging next na status ang pagiging wife. Kaya kinausap po namin siya. So kinausap po namin siya na sinabi namin yung pangungusap ng Lord. Alam niyo po, on the following day, kinumusta ko si Jordan. Sabi ni Jordan, masayang-masaya siya. Dad, grabe po oh. Ang tawag na po sa akin ni Aryan, boss. So after that, they are working together na at perhaps sila po yung unang lalabas sa amin. Sila po ang magkakaroon ng unang sariling home office. So, doon po sa mga nagtitraining, pwedeng ginawa nyo na po ang lahat. At nagtatanong kayo, ano ang missing? Bakit wala pa akong clients? Baka po pareho kayo ni Aryan na may kailangan pang i-adjust. Amen. O baka kailangan mag-asawa. Ayun. And excited po kami kasi meron po kaming 8 na CEOs na nakarating na po sa 6 digits sa first fruits. Amen? Glory to God. At meron po kaming 3 na CEOs na nakarating na sa 6 digits para po sa church project. Amen.
Pero ang talaga pong sobra po namin pinagpapasalamat ay yung pong nakita po namin sobra po talaga, hindi lang po doble ang paglago po sa ministry. Alam niyo po, yung cell sa bahay namin, grabe. Lagi po namin silang pinagpo-post sa aming GC. Grabe po talaga yung, yung cell sa bahay. Grabe pong maapoy, maalab yung po mga cell leaders, mga CEOs. At sobrang intense, sobrang nasa next level na po talaga yung aming yung aming cell sa bahay. Sabi ko po kanina, 2023 is an unprecedented year. Dahil nagkaroon po kami ng 4 na Life Class Encounter. At ngayon pong 2024, this February ongoing po ang aming first cycle of Life Class for the year. At meron po kaming new strategy. Ang aming pong forthcoming Life Plus Party and Life Plus Lessons will be per cell sa bahay. Kasi po, gusto po naming ma-address yung pong issues na marami po yung conflict sa schedule. Kasi dati, isang araw lang, kunyari, nag-schedule kami ng Sabado ng Life Plus. Marami ang hindi nakakarating kasi conflict sa schedule. Yung iba malayo, yung iba sabi walang pamasahe. So, yung pong aming strategy ngayon, very flexible. Sa buong isang linggo, yung isang CEO sa leader, pwede niyang gawin yung Life Plus Lesson 1 and other lessons kung ano po ang availability ng kanilang pong mga sinesel sa bahay. We will just gather together para po sa Life Class Encounter. At sobra po talaga naming nakikita ngayon na yung church po talaga nag-i-immerse talaga sa community at sa neighborhood po namin. In fact, sobra din po namin nakita na sobrang inaangat din po ng Lord ang church sa aming lugar. Yung pong mga mga barangay officials sa amin, sobra po silang ina-acknowledge po nila kami kasi kami na po ngayon ang nagdo-donate sa kanila. Kami po ang nagbibigay sa kanila. And so, sobra po kami nagpapasalamat sa Lord. Yung pong mga professionals naman po namin, yung mga empleyado naman po namin, ang ini-establish naman nila ay cell sa office at kasama po sila dito po sa ongoing naming Life Class. So, muli kami po ay nagpapasalamat kina Pastor Nonon, Pastor Atini, sa lahat ng mga coaches. Marami pong salamat talaga. Grabe po ang naging transformation po sa amin sa RCC Recent Christ Church. Mami, meron ka pa bang gustong dagdag? Amen. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. Kaya po siya ang nagsalita kasi mas mahaba po ako magsalita eh. Kaya really, we thank God, we praise God for all that He has been doing. And excited kami for more. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang ating Lord. Amen. Yun, so we want to bring back all the highest praise, all the highest worship, all the highest glory sa ating pong Lord. Amen, amen. Salamat po.